3 linggo matapos ang pagbagsak ng lihim na laboratorio sa Quiapo, ay unti-unti na nagsisimulang bumangon ang Pilipinas mula sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan nito. Unti-unti nang bumabalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Ang mga lansangan ng Maynila na minsang napuno ng mga zombie ay muli nang naririnig ang mga tunog ng mga sasakyan, tawanan ng mga bata, at ingay ng mga pamilihan. Bagaman marami ang nasira at marami ang nawala, nanatili ang pag-asa. At iyon ang pinakamahalagang bagay na naiwan matapos ang digmaan. Sa Quiapo ay tumutulong sina Selena, Claire, Noah, Ben at Teresa sa muling pagtatayo ng komunidad. Maraming gusali ang kailangang ayusin. Maraming pamilya ang kailangang tulungan. At maraming sugatan ang nangangailangan ng pag-aaruga. Sa kabila ng pagod ay hindi tumigil si Selena. Marahil ay dahil alam niyang iyon ang nais ng kanyang ama, ang magpatuloy. Ngunit habang unti-unting gumagaling ang bansa, ay may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Si Jason. Mula nang matapos ang digmaan ay naging tahimik ito. Mas tahimik kaysa dati. Madalas niya itong makita sa mga bubong ng mga gusali habang nakatingin sa buwan. Minsan naman ay bigla itong nawawala ng ilang oras at bumabalik bago sumikat ang araw. At sa bawat araw na lumilipas ay tila lalo itong nanghihina. Isang gabi ay natagpuan niya si Jason sa bubong ng isang lumang gusali malapit sa simbahan ng Quiapo. Tahimik lamang itong nakatingin sa kalangitan. "Alam kong nandyan ka," ang sabi ni Jason. Ngumiti si Selena habang lumalapit at sinabing, "Hindi mo pa rin ako naloloko." Tahimik silang nagmasid sa buwan hanggang sa nagsalita si Jason. Nagsisimula na itong mangyari. "Ang ano?" tanong ni Selena. "Ang epekto ng bukal na liwanag," ang sabi ni Jason. At napatingin si Selena sa kanya. "Ang 10 bumubuhay sa akin sa loob ng 300 taon ay unti-unti nang nawawala." At natahimik dito si Selena. At sinabing, "Ibig mong sabihin..." Tumango si Jason. "Hindi ko alam kung magiging tao ako. Hindi ko rin alam kung mamamatay ako." Sa unang pagkakataon matapos ang pagkawala ng kanyang ama, ay muling naramdaman niyang takot si Selena. Hindi dahil sa mga zombie, hindi dahil sa mga halimaw, kundi dahil sa posibilidad na mawala ang taong pinakamahalaga sa kanya. Lumipas ang mga araw at patuloy na humihina si Jason. Hindi na siya kasing bilis noon. Hindi na rin siya kasing lakas. Maging ang kanyang kakayahang gumaling ay tila nawawala na rin. Napansin ito ni Korok, Ramon, Lilith, Amara at Agila. "Wala ba tayong magagawa?" ang tanong ni Korok. Tahimik lamang si Aluna. "May mga bagay na hindi maaaring pigilan," ang sabi nito. Isang gabi ay muling bumalik si Aluna sa kanilang kampo at sinabing panahon na. Agad silang nagtipon sa pagiligid niya at nagtanong si Selena kung anong ibig niyang sabihin. At ang sagot nito, kapag tuluyang nawala ang kapangyarihan ng sumpa, 2 bagay lamang ang maaaring mangyari. Maaaring mawala siya o maaaring siya ay muling isilang bilang tao. At paano natin na malalaman? Tahimik lang na tumingin si Aluna kay Jason at sinabing, "Pag sumikat ang susunod na araw." Sa unang pagkakataon sa loob ng 300 taon ay hinihintay ni Jason ang pagsikat ng araw. Kasama niya sina Selena, Korok,
Ramon, Lilith, Amara, Agila, Claire, Noah, Teresa, at ang iba pang nilang mga kaibigan. Tahimik silang nakaupo sa ibabaw ng isang burol. Ang pinagmamasdan ang silangan. Unti-unting lumitaw ang unang sinag ng araw. At sa unang pagkakataon, hindi nasunog si Jason. Nagulat ang lahat. Maging si Jason ay hindi makapaniwala. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang mga kamay sa liwanag ng araw. Mainit, ngunit hindi masakit. Unti-unti siyang napangiti. At matapos ang 300 taon, ay nakita niya ang pagsikat ng araw gamit ang sarili niyang mga mata. Isa ka ng tao. Napaluha si Selena. Tahimik lamang na tumango si Jason. Hindi niya alam kung paano niya ilalarawan ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng 3 siglo, ay nabuhay siya bilang isang nilalang ng gabi. Isang halimaw sa paningin ng marami. At ngayon, may pagkakataon na siyang magsimulang muli. Lumipas ang mga buwan. Patuloy na bumangon ang Pilipinas. Unti-unting naibalik ang mga lungsod. Unti-unti ring bumalik sa kanilang mga tahanan ng mga tao. Ngunit hindi rin nawala ang pagkakaisa na napuon sa panahon ng digmaan. Ang mga kapre ay muling naging tagapagbantay ng kagubatan. Ang mga sirena at syokoy ay nagbalik sa karagatan. Ang mga tikbalang ay muling nagbantay sa mga bundok at mga daan. Ang mga aswang at manananggal ay piniling manatili sa mga anino. Ngunit ngayon ay bilang mga tagapangalaga, hindi bilang mga kinatatakutan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, ay nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang. Isang gabi sa ilalim ng maliwanag na buwan, ay muling nagtipon ang lahat sa pare-parehong burol, kung saan nila pinanood ang unang pagsikat ng araw ni Jason bilang tao. Naroon si Nagoro na ngayon ay inikilalang pinuno ng mga kapre sa Hilaga. Si Ramon na naging tagapagbantay ng mga lumang daan sa Luzon. Si Amara na bumalik sa karagatan, ngunit madalas pa ring bumibisita. Si Agila na naging bagong pinuno ng pagkakaisa ng mga nilalang. At si Lilith na ngayon ay tinuturing na tagapagbalita sa pagitan ng mga mundo. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, ay tahimik na naglakad sina Jason at Selena palayo sa mga grupo. Naaalala mo ba noong una tayo nagkita? Tanong ni Jason. Ngumiti si Selena at sinabing, "Ang suplado mong vampira nun." Tumawa si Jason. "At ang tapang mong tao," ang sabi naman niya. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno at tahimik na umihip ang hangin. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ay wala nang digmaan. Wala nang mga zombie. Wala nang mga halimaw na kailangang labanan. Tanging sila lamang. "Selena," tinawag ni Jason at lumingon siya. "Salamat." At nagtanong si Selena kung bakit. "Dahil tinuruan mo akong mabuhay muli." Napangiti si Selena at sinabing, "At ikaw naman ang nagturo sa akin na hindi mahalaga kung ano ang isang nilalang, kundi kung sino siya." Sa gabing yun, sa ilalim ng buwan na minsang naging saksi sa kanilang mga laban, takot at pagkawala, tuluyan nilang inamin ang damdaming matagal nang namumuo sa kanilang mga puso. Hindi ito pagmamahal na isinilang sa isang iglap. Ito ay pagmamahal na nabuo sa bawat laban.
Sa bawat sakripisyo, sa bawat pagkakataong pinili nilang manatili sa tabi ng isa't isa. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon sila ng sariling tahanan sa isang tahimik na bahagi ng Luzon. Isang tahanang bukas para sa tao at sa mga nilalang. Isang lugar kung saan walang kinatatakutan dahil sa kanilang pagkakaiba. Madalas silang bisitahin ni Korok, Ramon, Lilith, Amara at iba pang mga nilalang na mga kaibigan nila. At sa tuwing may batang magtatanong kung totoo ba ang mga nilalang ng alaman, palaging ngumingiti si Jason at si Lina. Dahil alam nila ang katotohanan. At sa isang lumang larawan na nakasabit sa kanilang tahanan, ay makikita ang lahat ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Mga tao, mga kapre, mga tikbalang, mga sirena, mga syukoy, mga aswang, mga manananggal, at isang dating vampira na natutong maging tao muli. Maaaring matapos ang digmaan laban sa mga zombie. Maaaring natalo nila ang kadiliman. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagkapanalo sa laban, kundi ang pagpapatunay na ang pagkakaibigan, pagtitiwala at pagmamahal ay kayang pag-isahin maging ang mga nilalang na matagal nang magkaaway. At sa huli, natagpuan ni na Jason at Selena ang bagay na matagal nilang hinahanap. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi isang tahanan at isang pangakong mananatili magkasama habang panahon